Kamusta po muli mga kabayan? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin at painggan po ang pahayag po ng Vice President at ni Attorney Harry Roque. Nasa The Hague na po sila. At siyempre po sa ICC kung saan po nakakulong ang ating dating Pangulong Duterte mga katambay. At talagang nakakalungkot po mga kabayan. Talagang ang pag-traidor po at ang pag-kidnap sa ating dating Pangulong Duterte ng sarili nating gobyerno. Sarili nating gobyerno po ang kumidnap po yata sa dating Pangulong Duterte sa sobrang pamumulitika, demolition job. Bakit ko po nasabi? At bago po natin mapainggan din ang Vice President at Harry Roque, painggan po muna natin mga tambay ang dating Senadora Miriam Santiago mga tambay na pinagpahinga na po. Malalaman po natin muli kung paano po nag-traidor at talagang niwalang hiya po yata ang ating jurisdiction mga tambay. Ang ating judicial, hukuman, korte, ay niwalang hiya po mga tambay. Nag-traidor po sa bayan yata mga kabayan. Ang ating soberenya ay isinuko po sa banyaga ang ating judicial. Pakinggan po natin muna si dating Senador Miriam Defensor mga tambay. The court will act only as a court of last resort. It acts only in exceptional cases where a court has failed to bring justice because that court is unwilling or unable to investigate and prosecute those who have the highest responsibility for the most serious crimes of concern to the international community. Kaya nakikita mo na dito na kung merong ginawang kasalanan dito sa nakalista ng mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon, hindi ang International Criminal Court in The Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan ng katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, at saka pa lang yan pupunta sa ICC. Kaya maling-mali yung mga pinagtatanong sa akin sa Senado. Kasi hindi sila marunong magbasa. Yan mga tamay na hindi marunong magbasa. Last resort lang po ang ICC. Mga tambay, ang International Criminal Court. At yan po ay kung may jurisdiction pa sila sa ating bansa, wala na. At ang mabigat, hindi po nalitis. Hindi po nalitis at hindi po nasampahan ng mga kaso sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Talaga pong pagtitraidor, tinraidor po, niwalang hiya po yata ang ating judicial ng sarili nating bansa, sarili nating pamahalaan. Binaboy po ang judicial mga tambay dahil po sa sobrang pamumulitika, demolition job. Ibang klase po ang ginawa po. Ang ating soberenya ay talagang binastos mga tambay. Pinahina po ang ating justice system. Talagang napahiya po tayo sa buong mundo na ang klase po ng ating judicial, ang klase po ng ating pamahalaan ay walang kakayahan. Napakahina po maglitis ng kaso katulad ng kay dating Pangulong Duterte na wala pang ikinakaso sa bansa natin. Diniretso na agad at ginamit pa ang Interpol mga tambay. Ibang klase. Ito po, pakinggan po muna natin ang Vice President. Nasa The Hague na po siya. Vice President Sara Duterte made a statement to members of the media as she waited outside the ICC headquarters earlier today. Here's what she had to say. Your information. First off, we'd like to thank the Dutch Ministry of Foreign Affairs. They have assisted me in my arrival here in the Hague. And then we'd like to thank as well the Philippine Embassy here in the Netherlands for their assistance as well. And we'd like to thank the support of our kababayan here in the European Union and around the world
for former President Rodrigo Duterte. Yesterday, there was a conference with lawyers, and we are here right now trying to access the former president. We're going to be showing you video from The Hague. Yan, Vice mga President. tambay, yan po ang pahayag po ng Vice President. Isunod na rin po natin si Atty. Roque, mga tambay, ang kanya naman po pahayag. Mamayang 2:00 ng hapon, magkakaroon ng kauna-unahang pagdinig sa kaso ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang mangyayari dito ay sasabihin lang siya kung ano yung kaso laban sa kanya, sisiguraduhin na naintindihan niya yung kaso niya at anong mga karapatan niya. Yun lamang. Now, may mga dahilan kami, pero susubukan namin ipaliban itong kauna-unahang pagdinig na ito. Pero itong dahilan namin ay pribadong ipararating sa mga maestrado. Sa ngayon, ay iisa pa lang ang na-recognize na lawyer, si Attorney Medialdea, dahil siya ngayon kasama. Pero we have filled up all the documents para mapasama din ako dun sa team of counsels. Now, I'm the list counsel of the ICC, and we have also retained another member of the list counsel who is British. So initially there will be 3 of us standing as counsels. The other one is Hoffman, Attorney Hoffman of the British Bar. So 2 of us from the list counsel and Attorney Medialdea. The Vice President, of course, is here as a member of the faculty, and she will be in the gallery to witness the first hearing. So hindi ko po alam kung mapagbibigyan yung hinihiling namin na ipagpaliban, pero wala naman akong dahilan para na naisip para hindi mapagbigyan yan kasi wala na pupuntahan si Presidente Rodrigo Roa Duterte na siya sa kulungan dito sa Hague. So ipagpaliban nyo na ngayon kasi hindi pa namin nakikita ang dating Presidente. Buong araw, kahapon, hindi siya nakita dahil di umano siya ay binigyan ng medical examination. So ngayon pa lang, ang problema dito sa ICC ay daming papel bago mo makita. So we have just submitted the form to visit him para hindi naman kauna-unang beses makikita sila ni Vice President dito sa hukuman. Ako, I feel strongly that before the hearing, not only I should be able to have access to him as a member of the list counsel of the court, but the family should have access to him. So actually, ang priority ko is to make sure makita muna silang mag-ama. Dahil hindi pa alam ni Presidente na nandito si Vice President. No? It's not proper naman na hindi alam ng ama na nandito yung anak. So I'm more or less attending on this first day of hearing. A family matter. I want them to see each other outside of the court first so they can have a private. Grabe po ang ginawa po, di ba? Grabe po ang ginawang panggigipit, kawalang hiyaan po ng ating gobyerno sa pamilya Duterte. Una-una, ang ICC po ay last resort lang po ng bansa. Lahat ng bansa na miyembro po ng ICC, hindi na po tayo miyembro. At ang mabigat pa po, di ba? Talagang niwalang ya pa po ang ating soberenya, ang ating judicial ng pamahalaan, mga tambay. Nakakalungkot. Pero sa kabila nun po, siyempre po, nagpasalamat po ang ating Vice President sa natatanggap pong suporta. At siyempre po sa Netherlands, sa The Hague, nagpapasalamat po siya, siyempre po. At siyempre po, nagpapasalamat po sa mga Pilipino na sumusuporta. At ganun din po ang sinabi po ni Atty. Roque, ay hihilingin niya po sa ICC na maging legal counsel po siya. Isa pong Briton. At kasama na po ang secretary, dating executive secretary po na si Attorney Salvador Medialdea. Siya po ang tatlo po silang tatayong legal counsel po ng dating Pangulong Duterte, mga kabayan. Ganyan po niwalang hiya at tinarantado po at talagang nagtaksil po yata sa bayan ang ating gobyerno, mga tambay. Ibang klase. At ang napakatindi pa dyan, mga tambay, talagang yung pagtataksil po sa ating bansa, sa ating soberenya, sa ating judicial na talagang binaboy ng pamahalaan. Talagang ang mismo pa pong gobyerno natin ang naghatid at talagang sinuportahan po talaga ang ICC, mga bayan. Ibang klase po. Talagang yung dapat sa Pilipinas mo, litisin ang isang dating Pangulong Duterte, ni hindi mo ginawa. Diniretso mo po dahil nga sa sobrang pamumulitika. Demolition job.
Pakinggan po natin ito, yung eroplano na ginamit. Kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na binayaran ng Office of the President ang private jet na sinakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague sa The Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, bahagi lamang ito ng kompletong kooperasyon ng gobyerno sa isinagawang pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi naman nagbigay ng eksaktong halaga ang Palace official kung magkano ang naging gastos. Ngunit nabanggit ni Yusek Castro na nagkaroon ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa isang pribadong korporasyon para rito. Opo, ina-admit po na ang palasyo po, ang nagbayad, ang gobyerno po, ito po ay may kaugnayan sa assistance po na ibinigay natin sa Interpol. So, sabi nga natin, kapag hiningi po ang assistance, siyempre po dapat kumpleto po. Dahil kung wala naman po na ipoprovide na sasakyan para madala po ang dating Pangulo sa ICC, eh parang hindi rin po naging kumpleto ang pagtugon natin sa ating commitment to the Interpol. Tingnan niyo po, kawawalang hiya. Nakita niyo po, kawawalang hiya po ang ating gobyerno. Commitment po sa Interpol. Pero wala pong hindi po sila nagbigay ng commitment sa judicial. Tingnan niyo po, kawawalang hiya ang ating gobyerno ngayon. Nagbigay po ng commitment sa Interpol. Pero hindi po nagbigay ng commitment sa judicial ng bansa, sa Korte Suprema. Ni hindi man lang po dinala ang ating Pangulong Duterte sa korte, kahit po sa piskalya. Hindi po, diniretso na po agad. Di po ba? Di po ba pagtitrader ito sa ating bansa? Tinirador niya po ang ating soberanya. Binastos niya po. Binastos po ng gobyerno ang ating judicial. Di po ba? Tapos, nakita niyo po yung ginawa pong pagtataksil ng gobyerno sa ating bansa. Pati po ang Pangulo po mismo. Pangulo pa mismo ang nagbayad at nagbigay ng serbisyo para sa kanyang pagtataksil sa ating bansa. Ang pagtataksil na ginawa niya sa ating bansa, pambabastos sa ating judicial, para lang po dito sa sinasabi Interpol at ICC. Di baling bastusin mo ang judicial ng bansa. Sumunod ka lang sa Interpol at sa ICC. Bakit po ba? Ang gobyerno po ba natin ngayon ay pinaglilingkuran po ba ang ICC at ang Interpol? Doon po ba naglilingkod ang ating gobyerno? Ang soberanya po ba natin ay hawak na po ba ng ICC at ng Interpol? Na wala pa pong kaso? Hindi pa nalilitis ang kaso dahil hindi pa nagsasampa ng kaso sa Pilipinas? Di po ba? Kaya nga nakita po natin yan, pati ang Vice President, nasa The Hague, Netherlands, sa ICC. Yung grabe pong pamumulitika sa kanila, demolition job. Ang pamilya Duterte nagsasakripisyo. Nakita po natin, lumalabas na po ang pagtanaw ng utang na loob ng pamilya Marcos. Grabe pong tumanaw ng utang na loob sa ginawa po sa kanilang kabutihan, pagpapalibing sa kanilang ama, ibinangon ang kanilang political career na napunta na po sa rurok at naging Pangulo ng bansa dahil sa Vice President. Pero ang iginante, siya pa mismo ang naghatid, siya pa mismo ang nagbayad. Taxpayer pa nagbayad. Di po ba isa itong pagtataksil? Pera ng taong bayan ang ginamit mo para ang dating Pangulong Duterte dalhin sa ICC, sa The Hague? Di po pagtataksil ito? Di po ba dapat ito impeach? Pagka ganito pong klaseng Pangulo meron tayo, dapat po ito ma-impeach. Di po ba? Dahil una-una, binastos mo. Pinahina mo ang batas. Pinahina mo ang judicial. Ginawa mong, paano tayo pagkakatiwalaan ng ibang bansa? Sige nga. Ano ang tingin sa atin ng ibang bansa ngayon? Ang ating judicial, ang ating batas, ang ating hukuman, ang ating korte. Ano sa tingin po? Ano masasabi po ninyo mga kabayan? Ano ang palagay nyo tingin sa atin ngayon ng ibang bansa? Sa ginawa po ng Pangulong Marcos. Isinurrender mo ang iyong soberenya.
Pinahina mo ang justice system natin, ang judicial. Nakakahiya po tayo, nakakahiya. Ganito po bang gobyerno ang gusto natin na mamuno sa atin? Mga kababayan? May batas tayo sa bansa natin. Umiira ng batas natin, nandiyan ang ating judicial system. Pero hindi mo man lang sinampahan ng kaso sa bansa mo. Tapos diniretso mo sa ICC gamit ang Interpol na sinasabi mo. Di po ba? Kabastusan. Ni wala malaki sinampang kaso sa bansa. Tapos pagbibintangan nyo na kriminal ang dating Pangulong Duterte na walang kaso. Kriminal na dapat litisin sa ICC. Samantalang ang ICC ay last resort lang ng bansa. Na miyembro nito, na miyembro. Wala nang jurisdiction sa ating ICC since 2019 pa. Anong petsa na ngayon? 2025 na. Mga kababayan, ibang klase po ang pamumulitikang ginawa nila. At syempre po, itatapik din po natin mga kababayan kung paano po nila talaga pastanganan at talagang binaboy ang ating judicial, mga tambay. Isusunod po natin yung itapik. Grabe po ang ginawa po nila sa ating hukuman, sa ating justice system ng binagoong Pilipinas, mga tambay. Masyado po, sinaklawan po nila ang ating judicial. Sinaklawan nila. Pinangunahan po nila ang desisyon ng korte natin, mga kabayan, ng executive branch. Ibang klase po. Kaya po dito, mga kabayan, nakita nyo po yung ginagawa pong paghihirap ngayon, yung ginawa po nilang paghihirap sa pamilya Duterte, lalong-lalo sa dating Pangulong Duterte, talagang hindi po ito mapapatawad ng mga Pilipino. Ang makaagusto lang po dito, mga kriminal, mga CPP, NPA, NDA, mga NPA, mga terorista, mga drug lord, mga tumatangkilik sa droga. Yan po. Yan lang po makaagusto dyan, saka mga korap na politiko, mga oligarko na gahaman yata sa kayamanan ng bansa. Di kaya? Nagtatanong lang. Yan lang po. Grabe. Nakita niyo po, hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ng Vice President ang kanyang ama. Dahil sa sobra pong ginawa ang panggigipit sa kanila at pagtataksil. Talagang ibang klase po. Makuha lang po ang kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila dahil nasa kanila na ito. Gagawin po lahat talaga nila ang demolition job pala para po manatili ang kapangyarihan at mapagtakpan na rin po ang isang damukal na korupsyon. Isang damukal na korupsyon po ang pinagtatakpan, kapalpakan, pamumulitika. Dahil nga po buko-buko na po sila, nabuko na po sila ni Vice President at nabuko na rin po sila ni dating Pangulong Duterte na sobra-sobrang pag-iistapa ang ginawa po sa pera ng bansa. Ito po, malaki pong pag-iistapa po ito. Yung ginawa po nilang 2025 national budget na napakaraming blanco at biglang nagkaroon ng 241 billion. Ang pagbebenta ng ginto, ang pagkuha nila ng pera ng bayan, ng taong bayan sa PhilHealth. Di ba? GSIS, SSS, PDIC, at ang isyong napakalaki na hindi pa nila naipapaliwanag kung nasaan yung nasira. Nasira ba talaga ang 5,500 blood control? Napakarami po mga tambay. Dinala lang po tayo ng 3 taon sa korupsyon, di umano, at sa pamumulitika ng 3 taon. At ito po ang pinakagrabe pong ginawa ng pamahalaan natin. Ito na po ang pinakamasama at pinakagrabing ginawa natin na magtaksil po sa sarili nating bayan. Pinagtaksilan po ang ating bansa, ang ating judicial system, ang ating hukuman at korte, niwalang hiya. Hindi mo na binigyan ng respeto at pinahina mo pa sa mata ng buong mundo. At ang pagtataksil mo sa ating soberanya ng Pilipinas. Ang soberanya ng ating bansa, nilagay mo sa alanganin. Ibang klase. Nakakahiya po. Nakakahiya po ang ating gobyerno. Nakakahiya po ang ating pamahalaan dahil po sa kasakiman sa kapangyarihan. Sa sobrang kasakiman sa kapangyarihan yata, talagang inilagay mo na sa kahihiyan ng bansa. Ipinagbili mo na yata ang soberanya ng bansa. Pinamigay mo na ang ating justice system, ang ating judicial. Binastos mo, mga kabayan. Yan po ang nakakalungkot. Kaya po ngayon nakikita po natin, nagsasakripisyo, naghihirap po ang pamilya Duterte
na wala po silang ginawang mali at talaga iniintay lang po nila kung ang sinasabi po ay marami silang kasalanan ginawa sa pagtatanggol sa bayan, na ang bayan ay kinukubkob na ng kasamaan, lalo sa bisyo na droga at korupsyon, krimen. Ginawa lang po ng dating Pangulong Duterte na ito ay mapigil at hindi na lumaganap at ng susunod nating mahenerasyon ay hindi na malulong sa ganitong klase na napakasamang bisyo at talamak na korupsyon at talamak na krimen. Di ba? Sinagip lang ng dating Pangulong Duterte ang bansang Pilipinas. Sinagip niya lang sa pagiging narco-politics. Pero talagang ganun eh. Dahil ang nagkaroon po tayo ng gobyerno ngayon na parang taksil ng bayan. Mga kabayan, nakita po natin ang mga kasama po ngayon ng pamahalaan, mga kabayan. Mukhang napakarami pong kasama yata ng mga terorista yata, mga grupo yata ng CPP-NPA, mga kabayan, ang ating pamahalaan ngayon. Nakita po natin, pati po ang paggamit po nila ng batas ay nilagay po nila sa kanilang mga kamay. Batas militar din po yata ang ginamit ng mga PNP. Batas militar. Kinidnap. Yan po lalabas talaga dyan eh. Pagkikidnap. Kinidnap ng sariling bansa, sariling gobyerno. Kinidnap ang dating Pangulong Duterte nang walang due process. Nakakahiya po, mga kabayan. Isama na lang po natin sa panalangin, mga kabayan, ang nangyayari po ito, ang nangyayari po paghuhudas, mga tambay, paghuhudas po sa ating bansa. Talagang ganon, malapit na po mahal na araw, lalabas po talaga ang mahudas. Ayan po, naranasan po natin ngayon. Mahal na araw, naglabasan po ang mga hudas ng bansa. Hinudas po ang ating soberenya, hinudas po ang ating judicial system. Yan po, ang nagsasakripisyo po ngayon at parang ipinapako sa krus ang dating Pangulong Duterte dahil kay Judas. Mga kababayan, nakakalungkot. Sama na lang po natin sa panalangin na malagpasan po ng pamilya Duterte ang ginawa pong panghudas, mga tambay, pagtataksil sa bayan ng gobyerno. Isama na lang po natin sa dasal na sana po'y malagpasan at lalo-lalo po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Isama po natin sa panalangin na malagpasan po at mabigyan po ng tamang hustisya po. Mapanagot po ang mga nagtaksil sa bayan. Mabigyan po ng tamang hustisya po ang ginawa pong itong pagkikidnap di umano sa ating dating Pangulong Duterte. At syempre po, ang paghuhudas po, ang pagtataksil sa bayan ay mabigyan din po sana ng parusa, mga kabayan. Muli po, si Katambay Manong po, maraming salamat po sa mga nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, mag-shoutout na rin po tayo bago po tayo matapos. Maraming salamat po shoutout po kila Jasmine Channel, Jake Yahut 4531, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyaya. Ingatan nawa po kayo. At syempre po, shoutout na rin po kila Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Jonathan 9828 ng Korea, Lopez Ivina ng Saitana, Japan, Librado Reyes 8529 ng California, USA, Danilo Basas Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, at Robert Papa, United Kingdom, Bienvenido 29, pagalingin nawa, shoutout, Narciso Esteban ng Bulacan, Reynaldo Pexon, June De Jesus ng 1221-1221, at si Lee Chen, shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po. At syempre po, shoutout na rin po sa buong mundo na may Pilipino, mga kababayan natin. Mula po sa buong Europa, Middle East, buong Asia, syempre po, North America, South America, syempre Australia, New Zealand. Maraming salamat po. Sa muli po, mga kababayan, sana po
ingatan po tayo at lalong-lalo po ang pamilya Duterte. Sa muli po, paalam. Bye-bye.